Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:06 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad at probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Isa mga biyan ka maayong hapon sa inyo nga tanan. Good afternoon sa aton nga mga market vendors, sa aton nga mga taxi driver, jeepney drivers, sa aton nga mga traffic aides. Tag syempre no sa mga nagatutok pagid subong nga hapon. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Sa kinaandan mga biyan, ako ang inyo alagad, Marian Grace Eraniata. And this afternoon mga biyan, no, madamo-damo kita sa topiko nga pag-aistoryahan sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Lakip diri mga biyan, no, sa istoryahan naton ang poverty incidents no diri sa Western Visayas. Hibaluon naton no kung bala nagtaas o kung nagnubo no ang poverty incidents sa bug-os nga rehiyon. Nagpasiplatan tama no ang poverty incidents sa tanan nga mga probinsya. Kag ano ba no ang factors in case no nga nagnubo o kung nagtaas ang aton nga poverty incidents. Kahapon mga biyano, yari diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang aton mga biyano nga tiglikom gikan sa NAPSI, si Secretary Lopez Santos III, kung sa diino isa diri mga abyan sa ginpatpat ang natuhoy no sa poverty incidents. Ibaloon taman mga biyano, ano bala ang mga programa no sa mga nanuhay-tuhay nga ahensya sang gobyerno intended no para i-address naton ang kapigaduhon diri sa aton sa Western Visayas. Special mention mga biano ang probinsya sang Iloilo and Iloilo City nga may manami no according sa aton man nga tiglikom nubo no or nagnubo ang poverty incident. So hibaloon naton later on ano bala no ang mga factors kag paano naton masustain ang pagnubo no sang poverty incidents. Although nga tino ang datos naton for this year ginahulat-hulat pa no nga magwa sa bulan sang Agosto,
Ibaloon taman no ano bala gina-project ay naton nga for this year no mataas o kun manubo. Kag ano no ang mga external factors nga gina-consider in case no nga magtaas o kun magnubo. Istoryahan taman mga biyan subong nga hapon ang pilano sa mga programa sang aton man nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ilabi na mga biyan no ang paghatag man sang obra sa aton no nga persons deprived of liberty o kon mga PDL nato no dira sa probinsya sang Aklan. Ini sa idalom yan sang aton nga programa nga Sustainable Livelihood Program. Pila bala no ka mga PDL nato no ang nakabenepisyo sa sini nga livelihood kag istoryahan taman ang pag-release sang DSWD sang livelihood assistance sa aton no nga mga Sustainable Livelihood Program Associations. And later on mga ben may makaupod kita no diri sa aton sa live sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo hibaloon naton mga ben no ang pila sa mga programa sang Iloilo City Civil Registry Office. Lapit na lang mga abyan no ang aton man nga pagsaulog sang Charter Day sa Iloilo City. Ano bala no ang igatanyag nga mga serbisyo sang sini nga opisina para sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. For the meantime, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update. Kaupod ang aton nga weather forecaster gikan sa Pag-asa Iloilo, si Ma'am Lenore Silvestre. Radyo Pilipinas. Ma'am Lenore, good afternoon. Kamusta no ang pinaka-latest nga weather update? Hi, hello, good afternoon. Muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Wednesday, July 15, 2026. Sa Docoron ay wala naman na kita may gina-monitor na LPA o kung bagyo sa sulod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western section of northern Luzon. Diri naman sa western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag panago o tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon south to southwest, nga magadalas ang makanay tubtob makasara ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nyo sa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak kag ng alas 5:35 sang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre. Madam agad nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, ining ginabantayan nato no nagligad nga bagyong Josie naka-exit na sa Philippine Area of Responsibility. Yes, ma'am, nakagwa kag na lusaw, kag dito siya na lusaw, ma'am. Sagwa sang aton nga par. Okay. Pero apart from this, ma'am, no, may ara pa kita any weather disturbance nga ginabantayan sa sulod kung sagwa sang par? Sa Docoron, ma'am, ay wala naman nakatete may gina-monitor na weather disturbance. For this month of July, Ma'am Lenore, no, may lauman pa bala kita or pila ang projected number no sang bagyo nga ginalauman naton magsulod sa par? Yes, ma'am, for the month of July, expect kita possible mga 2 to 4 nga mga bagyo ang posible magasulod o magalabay sa aton nga par, ma'am. So, may ara na kita duha, Ma'am Lenore? Yes, ma'am, si Inday kag si Josie. And as of now, Si Henry Pagali. tatlo kabilog. So as of now, ma'am, may monitor bala kita no dira sa aton sa Pag-asa Iloilo nga mga area nga nagaulan subong nga hapon? Sa Docoron, base sa ating nga radar monitoring, mostly sa mga pag-ulan nga nakitaan natin dire sa may province of Antique, kag some part sa Negros Occidental, northern portion nila. No, but diri ma'am sa aton sa syudad sang Iloilo or Panay Island, are we expecting mangingin na mainulanan bala no ang aton hapon o kon kagabihon? Well, sa Docoron nga adlaw may generally fair weather, though may mga possible lang sa mga isolated mga pag-ulan sa hapon or gabi. Lastly, Ma'am Lenore, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano lang kita, mag-monitor lang kita sa atong weather update, kag hindi lang natin pagkalimtan magdala permis ang payong or di ganang kalo, protection sa init or di ganang sa ulan. Yun, there you have it, Ma'am Lenore, no, madamo gid nga salamat kag siliwat maayong hapon sa imo. Welcome ang pagmaayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So nag-exit na no si Bagyong Josie sa Philippine Area of Responsibility kon sa PAR no, kag wala kita sang may gina-monitor no nga weather disturbance. Hopefully no magtayo yun ining manami no nga panahon diri sa aton sa Western Visayas kag sa bug-os man nga Pilipinas. Unfortunately, mga abya, no, last time, no, sang naglabay diriya sa aton ang bagyong Inday, we have recorded, no, hindi lang ginatos, kundi linibo, no, ka mga pumuluyo naton ang naapektuhan sa siniman nga bagyo. And pila, no, sa mga balay, nagkalaguba, iba, no, partially, pero unfortunately, may ara kita, no, nga mga balay nga totally damaged. And pila no sa aton nga mga klase or gin-suspend no ang aton nga face-to-face classes kag nag-shift sa alternative delivery mode ang aton nga mga buluthuan. So we are praying no nga mangin manami na ang aton nga panahon. Pero usually no kada gani dumduman ko no sang high school or sang elementary kag high school ko basta gani bulan sang Hunyo kag Hulyo dira gid na iya ang mga bulan no or dira gid iya nagasulod no or sunod-sunod ang pagsulod sang bagyo diri sa aton sa Pilipinas. Gani no sa mga ginikanan naton sa mga guardian naton hindi gid pagkalimtan no nga sa pagwa sa balay sang inyong kabataan may balon ini sila nga mga jacket, may balon nga mga payong bilang proteksyon no sa init man o kung sa gulpihada nga pagbubo sang ulan. Philippine Standard Time, launa 17 sa hapon mga abyan as mentioned earlier. Subo nga hapon mga abyan no, may mga espesyal kitang bisita nga makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Istoryahan naton mga abyan no, ang pila sa mga aktibidad no sang ilaman nga opisina in line sa aton man nga pagsaulog sang Charter Day sang Iloilo. Makaupod naton mga abyan ang aton nga mga dinapit nga bisita gikan sa Iloilo City Civil Registry Office. Istoryahan naton mga abyan ang Charter Day mobile registration kag atensyon no sa aton dira nga mga kauturan no nga may plano no nga magpakasal. May pagahiwaton man mga abyan nga mass wedding. So hibaloon naton ang detalye no sang sini nga mga aktibidad sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, launa 22 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, no, yari na ang aton nga mga bisita gikan sa aton nga Iloilo City Civil Registry Office agod no nga magpakigbahin no sa pila ka mga aktibidad man sang ilang opisina para sa aton nga pagsaulog sa nga Charter Day sa Iloilo. Yari mga biyan sa aton live no sa studio naton ang aton nga Registration Officer 4 si Ma'am Marnel Gargalicana, and of course mga biyan ang aton nga Registration Officer 2 si Sir Romeo Ruiz. Ma'am and sir, good afternoon sa inyo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon gid ma'am, mayong hapon gid sa tagpanamati sang Radyo Pilipinas. Yes, first of all no, thank you so much gid sa pagsaka once again no diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo no para nga mapalabot naton no sa aton nga mga tagpalamati ang pilaman sa mga upcoming naton nga activities dira no sa Iloilo City Civil Registry Office. So una sa tanan ma'am and sir no, istoryahan naton ang natuhoy sa aton nga Charter Day mobile registration. So tell us about this ma'am no, ano ba lang ang mga services no ang pwede i-avail sang aton man nga mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo sa sini nga mobile registration? Yes ma'am, sa ginapaabot nga Charter Day sang syudad sang Iloilo, ang City Civil Registry Office nagakandak sang mobile registration. So tanan nga serbisyo nga pwede ninyo ma-avail sa amon opisina, ipapalapit pa ginamon na ara na kami sa dalo maplastar, and ang kanami sini kay libre ini siya. Yes. Sa aton pumuluyo sa city government nga mga employees, kaga-accept gid kami sa aton nga mga walk-in nga employees. So upod namon ang Philippine Statistics Authority ara sila sa pag-register sang aton national ID, amo man sa paghatag sang aton nga mga civil documents. Kay normally di ba ma'am nagapila sila dito sa PSA, may appointment pa dito, pero Yes. kung dira sila sa amon mag-upod, libre ang pagpila. Pero syempre, mabayad sila. Oo. Oo. Yes, mama, mabayad sila, pero hindi na sila magpa-appointment. So, sa August 10 to 11, duwa ini siya kaadlaw, ma'am. And we hope gid nga tani i-avail ini sang aton pumuluyo. Yes, pero anong oras maumpisa ni mamang aton nga pag-accept sa mga clients naton? May flag ceremony kay Lunes ini siya, ma'am. So right after the flag ceremony, magasugod kita until alas 5 sa hapon.
Yes. Ma'am, balikan ko lang, bali, anyone pwede maka-walk-in dito, bisan pumuluyo, basta empleyado, pumuluyo sa syudad sang Iloilo, pwede gid. Pwede gid. So bisan hindi sila taga syudad sa Iloilo, pwede gid sila gihapon makaupod sa mobile registration. Yes, I understand, ma'am, no? Kay last time, naka-istoryahan na makita isa sa mga topic naton ang about sa mobile registration naton diri sa syudad sang Iloilo, and hindi lang actually every may mga event or big events no dira sa Iloilo City, such as Charter Day ang paghiwat ninyo sa mobile registration, but I think ginakandak ninyo ini whole year round ang mobile ma'am. registration. Yes. Halos kada semana naga-schedule kami, ma'am, sang mobile registration, kapanaog kami sa barangay para nga ipalapit na gid ang serbisyo sa city government, ilabi na gid ang city civil registry sa aton pumuluyo. Yes, and for those, ma'am, no, nga would like to avail sa mga services no sa aton nga mobile registration, ano ang kinahanglan nila nga dalon apart sa bayad nila sa, for example, mag-avail sa PSA naton? Yes. So ang kinahanglan nyo lang gid, depende ina siya sa inyo nga mga transactions. So we suggest gid to follow our Facebook page, ang Iloilo City Civil Registry Office, kay tanan nga mga requirements, transactions, tanan nga mga pagproseso and procedures, ara dira nakasulat. So kung pwede, dala na nila ang mga nagakalain-lain nga mga requirements based sa digdo nga nakasulat. And of course, kinahanglan lang gid nila chimpo. Yes. Chimpuhan lang gid nila nga para magkadto digto sa amon kag magkayo kung ano man ang sala sang ilang mga civil documents. Yes. Ma'am, for the benefit no sang aton nga mga tagpalamati, ano ang mga services nga i-offer naton sa ila? Yes, sa tanan nga serbisyo sang City Civil Registry Office, halin sa birth division, pwede kami maka-accept sang registration, pati ang delayed registration kung naglapaw na 30 days. Pwede man kami makabaton sang ilis sang apelyido sang kabataan. So, kung ay i-acknowledge ni father, kung hindi pa sila kasado, legitimation kung kasado na ang ginikanan. And pwede sila kapangayo sang certified true copies sang ilang birth certificate. So, sa marriage, pwede ginabaton man namon ang registration, Okay. delay registration, kag pag-apply sa marriage license. Ang pag-apply naman sa marriage license, dapat dara gid ang duha ka couple. And then may live birth, valid IDs lang nga dala. You've mentioned, sir, dapat ang couple naton ara gid sa Gid lang nga dala. Oo. So for example, wala pa abi diri or sa Manila or nagaubra, kinahanglan nga present gid in person. Yes, ma'am. yes, In person personal gid ta. appearance gid siya, Personal ma'am. appearance ang importante sa Yes, para ma-make sure nga iparehistro. Yes. Ang kung sa registration niya, tapos na sila sa kasal, sa registration, miskan sino na lang. Pero pag-apply sa application, duara it's lang nga duha. Personal appearance gid sila. So Yes. amo man, ma'am, sa death, sige magyapon ang amon nga pagrehistro, kag ang pinakasikat siguro sumo ang correction. Yes. Damo na gid kami sang applicants for petition for correction sa clerical error, o kon sa pag-ilis ang ilang first name, o kon sa pag-ilis ang sala sa ilang date of birth, sa month kag sa month kag sa day, and ang gender. So, amo ina siya mga serbisyo nga pwede ninyo ma-avail sa City Civil Registry Office. Yes. Ang sa PSA naman, ara ang aton national ID. So, ang aton national ID, subong man, bisan lapsag. Yes. Pwede na makapa-register. And subong ang I've heard nga requirement gid ini siya sa tanan yung mga benepisyo Yes. nga makuha naton sa gobyerno. So, bisan ng mga kabataan, subong, gina-encourage na gid sila yung magpa-national ID. And ang gin-mention ta kagina, ang pagkuha sang ila nga mga birth, marriage, death certificate, pati ang Senomar. Yes. Ma'am, ipamangkot ko lang, no, kay last time may naka-encounter kita nga sa ilang birth certificate, baby boy, baby girl ang pangalan nila. So, ginabaton nyo man ini. Yes, ma'am. So, pwede tagi na siya makayo. Okay. So, may nakadepende ina siya kung saan o siya ginbata. Okay. Kung 1993 to present, tapos ang insulat to baby boy or baby Yes. girl, ma-file na kita sang change of first name. Okay. Pero earlier than 1993, pwede na siya namon filean sang supplemental report. So, kinganlan na gid na siya inyo nga PSA copy. And then, imo lang isa lang gid ka document nga makita namon ng insakto nga information. So, pareho sang national ID. Pwede na siya digya naton
filean sang supplemental report nga ma-change ang iya nga first name from baby boy sa iya na gid nga ginagamit. Yes. Ma'am, isa man sa mention nimo kag ina no ang birth registration naton. So if mag-avail sila sang sini nga serbisyo on August 10 or 11, how soon nila mabato ng ilang birth certificate with their name? Ang fully accomplished nga kompleto nga requirements, ma'am, pulo lang gid kaadlaw amon posting period. So within 10 days pwede na sila makakuha sang ilang nga local nga copy. Ang PSA ginapasa na siya namon ng aton nga PSA copy on the 10th day of the next month. Okay. So ang pagpasa naman sina sa central office gini na siya, and it usually siguro mga 6 months more or less ara na siya. Oo. Pero may ara kay may ginatawag nga advance endorsement. So kung ginadalian nyo na gidya ang Yes. inyong birth certificate, pareho abi kay may Mapakasal, yes, may o kun klase. ang bata Oo. dalon nila sa abroad, so Oo, kinganan passport, o kung adiin man ang inyong nga pasahan di sa mga inyong mga Yes. insurances, pwede gid ka mo ka-request sang advance endorsement. So tag 200 lang ina siya, ma'am, pasahan nyo lang kami sang proof nga nga ginadalian nyo na siya. Pwede ka na din makakuha sang imo PSA copy. Siguro ang pinaka at most is isa ka bulan. Okay. Pero ma'am, ano ka importante no nga ang aton nga mga pumuluyo no may ara sila sa mga civil documents? Yes, tama gid ka importante, ma'am. Kadto kami kahapon nara kami sa isa ka eskwelahan nga naga-advocate gid kami nga palihog lang i-register nyo gid ang inyong nga kabataan. So ang aton nga birth certificate amo ning pinakauna gid naton nga naging dokumento sang isa ka tawo. So dira tapos ang birth certificate, may pangalan ka na, may identity ka na, may citizenship ka na. So, pwede na siya maka-avail sa nagakalain-lain nga mga serbisyo kag mga benepisyo sang isa ka Pilipino pareha sa edukasyon, sa aton employment, sa pag-travel, pati sa aton mga palanublion. So, tanan ini siya sa pagpakasal. So, tanan ini, pati sa pagkuha sa mga driver's license. Yes, tanan-tanan. Amo ina siya kaimportante ang aton civil documents. Yes. Ma'am, nga abala no, kung kaisa, late ang pagpa-register no, sang birth sang aton kabataan. Siguro, ma'am, may iban gid man nga kaso no nga napasa na siya ang birth certificate o galing kay may nagka-problema sa system, so pwede ina siya namon ni endorse. Pero sa kasubo gid ya may iban gid man niya nga wala pa nila ba na apisyar kung ano gid siya ka-importante. Yes. So makadto lang sila sa opisina kung kingahanlan na, last day of enrollment na, may ticket na sila pa abroad. So amo sini siguro ang rason gid nga gusto gid namin bawion gid kag islan sa aton mga pumuluyo. Importante gid siya, hatagan naton sa sang chimpo, hindi kung san o ka lang ya may Yes. bakante. Kay amo gid ni siya ang makahinder nga hindi ikaw makakuha sang handom mo tungod kay wala ikaw sang civil documents. Yes. Ma'am, ang paghiwat naton sa mobile registration no, sa aton nga City Civil Registry Office, every ano kita ni nagahit, is it quarterly or depende may mag-request nga mga barangay naton? Nagalibot gid kami sa tanan, ma'am. Oo. So every week halos na almost every week naga mobile registration kami sa mga barangay. Gusto gid namon nga 100% nga barangay diri sa syudad. King kadtuan na. So halos lapit na lang gid kami matapos. So lapit na lang gid. So gamay na lang gid nga mga kabarangayan sa Haro, Mandurriao kag Molo. Pero all the rest sa Lapas Lapus kag sa Arevalo kag sa city proper naubos na namon. So balikan namon ang iban sina kung maubos na namon ang tanan. So may ara man kami, ma'am, sa mobile registration kaagi man kami conduct sa may SM Terminal Market, kaagi man kami sa Merrimart Mall. So ang ila lang gid nga pagahimuon, i-follow lang gid ang amon nga Facebook page. Kay ga-announce kami dira kun diin naman kami nga barangay magkadto, kag kun lapit man lang sa inyo o kung gusto nyo gid kami nga mangayaw gid kamo upod sa amon. Tungod kay ang amon nga serbisyo sa mobile registration, ma'am, libre gid tanan. Yes. So kung gusto nyo mag-file bisan correction nga supposedly 3,000 ina ang balayran, so malibre ina siya basta mag-upod na kamo sa amon mobile registration. Iyon. Ma'am, another topic naton no ining paghiwat naton sa Charter Day mass wedding san o bala ini naton hiwaton no, and open pa bala no sa pag-accept no sa mga applicants ang aton nga City Civil Registry Office. Yes, ma'am. Ang mass wedding ta sa August 19, 3 o'clock.
sa Diamond Jubilee Hall. And then ma-accept ang application for marriage license until August 6, 2026. As of now, sir, mga damo-damo na nakaparehistro. So far subong ma'am, medyo damot na sa tagamatamat na. Mga usually, ma'am and sir, no, sa sini nga mga charter day, I know this is not the first time nga naghiwat kita, but usually mga pila ini ang nagaparehistro, naga-obvious ang aton nga mass wedding. Last year is mga 70 plus eh. Mga 70 Damo-damo. Damo man siya, ma'am. Ang pinakadamo Ang natin. pinakadamo naman is February. Oo. Valentine's Mga Day. pila ka couples. Nakakuan kami 117 couples last year. Nga abala ma'am, no, nagahiwat ang aton nga Iloilo City Government, pinaagi man sa inyong opisina sang Siva Mass Wedding naton. Kay ang marriage isa na ang importante sa mga ginikanan nga sa ila documents labi na gid sa mga bata nila nga maipadala nila ang apelyido sa ila nga bata. Di amo gina, and then mas mayo makasal na sila kay sa blessings ang ila nga mga Kagang ginahalungan tagid ang institusyon sang pamilya. Ang yun. Yes. So may blessing na, and then the legal nga pag-updanay gid sang isa ka hindi gugmaanay. Yes. Ma'am, diri no sa aton sa paghiwat naton sa mass wedding, ano ang mga libre? May mga libre sing-sing kita, may mga cake kita naton sa iban nga mga mass wedding, may mga kapareho sini. Bali ang sa mass wedding naton sa Charter Day sa August 19, ang libre lang ni ang application, pagpa-registered, kag pagkasal ni mayor, pero ang sing-sing Ilagi. Oo, gamay na lang inyo nga suluptan. Yes. Oo. Pero are they required nga magsuksok gid sang puti nga gown, or depende sa aton nga couple ano suksokon nila? Usually puti nga. Yes, bisan ano lang, hindi ba necessarily wedding gown, di man yan lang bongga gid, pero do pleasing man para man sa ila sa dumana nila. Yes, nga balikan nila. Dumana na nila mo once in a lifetime. Yes. Pero may mga maninay man sila nga kinahanglanon. Yes, yes, ma'am. Kay may ara na siya, di ba? Ang maninay-maninoy, actually witnesses. Ina sila, kaga mandatory, gid ina nga may witness sa inyo nga pag-upod sa inyo nga kasal. Oo. So, kinganlan may ara, ma'am. Yes. Kay ina, balikan natin, you've mentioned, ma'am and sir, no, nga, sa pag-apply for marriage license, dapat present. So, kung mag-apply ini sila for mass wedding, dapat dalaman nila ang ila ti ayon. Yes, ma'am. Oo. So, kingahanlan, gid nga ara sila. Just in case, for example, nung ang iya nga pamanahon, afam. So, manug-abot pa lang. So, ginahulat tagid nga mag-abot ina siya. Kay kingahanlan gid sang iya nga personal appearance. Anti sila, amo pa lang ang pagpatak. Kay may 10 days posting man ang aton nga application for marriage license. Yes. Ano ang kinahanglan nila, ma'am, no, nga mga documents sa pagkagto sa inyo para magka-apply? Mag-apply sila sa marriage license, kinahanglan nila magdala sang ila live birth. Okay. Live birth gid. Live birth gid. Na makita ang imo edad. Ini valid ID lang, government ID. Kag sidula. Sidula. Kinanapan nila mag-tree planting mga kapareho sina. Yes. Ang tree planting. Oo. So, ang tree planting actually, para na sa mga civil naton nga mga kasal. So, bisan hindi mass wedding, basta civil kamo gani na mapakasal sa judge o kun kay mayor, kinganlan gid ang tree planting. So, ano man ni, advokasya naman ni sa ngaton nga syudad nga patungod sini, madamo na gid ang kahoy dito sa syudad. At the same time, may handumanan kamo nga antes kamo nagpakasal, may gintanom kamo nga duwa. Yes. Ma'am, I don't know, may mga rough estimate kita, mga pilaayhan ang mga beneficiary naton for our civil wedding diri sa Iloilo City. Sa tanan na gid ma'am, Dugay na. na gid siguro. For this year lang ang registration namon for this year. Yes, mga pila na aton nga registration sa marriage, more or less Is isa 1,000 plus na ang nagpa-register. So ang iban sina tutuod. Oo. 1,040. So may iban sinada nga church wedding man, pero the majority sang aton is civil wedding. Kay sang June may mass wedding kami is 101. Oh. Sang June 25. Pero ang ini nga hiwato naton sir no nga kasal, sa diin ini siya ang aton nga venue? Sa Jubilee Hall. Diamond Hall.
So allowed nga magdala for example bisang family members or relatives ang Allowed. aton nga kalaslon. Yes, allowed. Oh, allowed. So dako gawa ang Yes. venue. So depende man sa capacity, no? Kag wala pa namon nabalaan ang final gid nga number sang couples naton. Pero more or less dala pag galing kay daw base hindi lang tama gid kadamo kay base bilog ka mga barangay. Hindi na mag-igo ang bisita sang iban. Yes. Ma'am, sa mga kauturan nato no nga luyag no nga mag-avail no sang sini naton nga mobile registration and sa aton nga mass wedding, any message sa aton nga mga tagpalamati? Sige sir, unahon taguro si sir. Ang nga naimbitar na kamo among tanang pumuluyo diri sa sudad sang Iloilo nga mag-avail na kamo si ini nga Charter Day sa August 10 and 11 sa ground floor Plaza Libertad. Kay ay ini para na sa inyo kag mahapos ang pagkadto ninyo kag pag-process ang inyong nga papilis kag libre pa. Yo, So, si ma'am. Yes, please gid avail gid sa aton nga mga pumuluyo. Please take time, hatagan naton syempo o sikan gid naton para lang nga makayo ang aton nga civil documents. So ang amon gid pirmi nga ginahinyo sa inyo, kwa na gid kamo sang inyo nga mga civil documents antes nyo pa siya kinahanglan. So ang City Civil Registry Office upod gid amon City Civil Registrar Ma'am Cherry Ampig kaga ginmanduin ni siya sang aton nga Mayor Raisa Treñas nga ang tanan nga serbisyo ipapalapit gid sa pumuluyo. So yari kami nagapalapit, i-avail nyo na ang ini nga all-in-one mobile registration. So pwede na kamo maka-avail sa serbisyo sa City Civil Registry Office and at the same time sa Philippine Statistics Authority. Libre ini siya. Ang may bayad gid lang ang pagkuha sang inyong nga civil documents. All the rest libre kag ara gid kami nga magahulat sa imo. So we hope magkinit-anay kita didto. Yun. Ma'am, basi may ara ka mo upcoming activities or any announcement or luyag i-shout out, take this time nga i-mention sila? So siguro ang mun nga medyo sako kami within this week at by Friday ara kami sa may housing. So may i-pilot ang Mandurriao sa mga 4-piece beneficiaries naton. So upod naman namon ang Philippine Statistics Authority para sa aton mga 4-piece beneficiaries. So balaan gid naton nga kingahanlan kang makabulig gid ini siya ng mga programa sa aton para maka-avail kita, siguraduhon gid naton nga may birth certificate kita kag wala sang sala and at the same time may national ID. Also nagakadtuman kami sa mga information drive sa mga different schools. So sa Barrio Obrero Elementary School kami, sa Subunga Birnes sa hapon, and then sa Lunes sa Hibauan Integrated School. Yun. So we hope i-avail nyo gid ini siya. Yeah, masako-sako ang aton nga Civil Registry Office sa sini nga bulan kag syempre next month bulan na no sang Agosto. With this, Sir Romeo and Ma'am Marnel, thank you so much gid sa time and information no nga ginhatag ninyo no sa aton nga mga tagpalamati no. Hopefully this won't be the last time nga makaupod ka mo namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you gid ma'am. Yeah. Salamat gid sa oportunidad. Yon. There you have it mga biyano, ang aton nga mga dinapit nga bisita gikan sa Iloilo City Civil Registry Office. Mga biyang bantayan ng ibang paginaton nga mga balita nga pagapat paton subong nga hapon sa pagbalik sang programa Balita Sosyal. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1:45 sa hapon. Sa gihapon mga ben, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga abyan na earlier, nakaupod nato ng aton nga mga dinapit nga bisita gikan sa Iloilo City Civil Registry Office. Antay Ma'am Marna Gargalicana ang aton nga Registration Officer 4 kag si Sir Romeo Ruiz ang aton naman nga Registration Officer 2 kung sa diino ang aton nga ginistoryahan na tuhoy mga abyan sa paghiwat sa nga mobile registration no sa palaaboton nga Agosto 10 tubtob 11 dira no sa Iloilo City Hall kag ang aton mga pagahiwaton nga mass wedding that will be on August 19. So for those no nga luyag mag-avail sa aton nga mobile registration mga beno, pwede gid kamo makapalapit no on August 10 and 11 kung sa diinon madamo sa mga registration or mga services no ang igatanyag lakip diri ni ang birth registration, marriage registration, death registration, petition no sa correction kung may mga clerical error dira, ang inyo abi nga mga birth certificate o kung date of birth, lakip man sa mga serbisyo nga igatanyag ang change no sang first name kag kung luyag ninyo magpa-consult no or may mga palamangkutanon kamo, pwede gid no maka-avail sang services sa mobile registration. Sa ato naman yung mass wedding, ang last filing no sa mga kauturan naton will be on August 6. Kay ang kasal no will be on August 19 hiwaton sa Diamond Jubilee Hall. So sa inyo nga pag-apply no kinahanglan nga upod ninyo no ang inyo inyo dira no nga girlfriend o kon boyfriend. Kung luyag inyo no nga magpa-apply or mag-apply no sa pagahiwato naton nga mass wedding. By the way ha, shout out no kay nong Makoy Rehaba. Ikan no sa aton man nga Civil Registry Office. Nga masako man no subong hapon no, wala nakaupod si nong Makoy diri sa aton. Anyway, mga biyan, no, sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, istoryahan naton mga biyan ang poverty incidents sang Western Visayas, mga biyan, no, ang pahayag no sang aton man nga Secretary sang National Anti-Poverty Commission o kon NAPSI, si Secretary o kon NAPSI Lead Convener Secretary Lopez Santos III, nagnubo mga biyan ang aton nga poverty incidents sa 13.7%. Paano nagnubo no kay mga biyan no sang 2018 naka-record kita or pre-pandemic no naka-record ang Western Visayas sang 14.2%. Pag-abot mga biyan sang 2021 nagtaas into 17.2%. Ang good news mga biyan bangod sang 2023 yara no sa 13.7%. As to the latest mga abi na subong nga 2026 ginahulat-hulat nato no ang poverty incident rate no. Iti according sa aton nga Tiglikom ginalauman nga magwa ini no ang survey o kon ang aton man nga datos sa bulan sang Agosto. Kag diri mga abyan no according sa aton nga Tiglikom ang pagnubo no sang poverty incident sa Kabisayan nakatundan nagapakita no nga ang rehiyon naka-recover na sa pandemic kag nagapakita no nga nagmaayo ang aton nga ekonomiya. Isa-isahon naton mga abyan no ang poverty incidents diri no sa aton sa kada probinsya.
Sa probinsya mga biyano sang Aklan, sang 2018 miara kita sang 12.1%, nagsaka ini sa 20.2% sang 2021, pero pag abot sang 2023 nagnubo ini into 4.6%. Sa probinsya mga bansang Antique, halin sa 19.1 sang 2018, nagsaka ini sa 23.7% sang 2021, and sang 2023 yara na lang mga banos sa 18.9%. Sa probinsya sang Guimaras, halin sa 9.5%, sang 2018, nagsaka inino into 10% sang 2021, and sang 2023 yara ini sa 6.5%. Ang Iloilo halin sa 16.5% sang 2018 or pre-pandemic, no, nagsaka sa 17.8% sang 2021, and sang 2023 nagmubo into 15.2%. Ang Capiz mga abano sa tanan naton nga probinsya diri sa Western Visayas, ang Capiz mga abano ang minakitaan kita no nga pagtaas sang 2023. So sang 2018 ang Capiz 6.2%, sang 2021 9.5%, and sang 2023 naglabot mga biyan sa 13.4%. So ging klaro mga biyan ni Secretary Santos nga apisar no mataas ang poverty incidence ang Capiz sang 2023, still no nagapabilin ang Capiz nga isa sa mga least poor provinces. Kag gimpahayag diri no sang aton man nga tiglikom no agud nga mapadayon no ang pagpanubo sa nga or ang manubo nga poverty incidence sa rehiyon, kinahanglan mga abyan no nga padayon ng agricultural productivity nga nakitaan nga amo ini no ang main driver man diri sa aton sa pagpanubo no sang poverty incidence. Nagluwas pa diri dapat according man sa aton nga tiglikom, pabas ko no ang climate resilience. Iti no ang disaster risk reduction is also a poverty reduction according man sa aton nga tiglikom. So nagpamangkot man kita mga abyan no sang aton nga panamangkotanon kahapon, ano bala no ang pila sa mga noteworthy no nga mga projects no or reasons siya diri sa aton sa Western Visayas sa pagpanubo no sang poverty incidents nga pwede naton ma-emulate no or pwede maobra no sa iban nga rehiyon. Kaging pamangkot man naton mga abyan ang pagpatuman no sang walang gutom food stamp program nga isa no sa mga programa sang DSWD para no sa aton nga mga food poor. Yung pamangkot naton no kung kamusta ang assessment sang aton man no nga tiglikom o kung sang aton no nga NAPSI sa pagpatuman sang walang gutom program. Kaging pamangkot man naton no kay currently mga abyan no may 21 national government agencies sa idalom no sang aton nga NAPSI on top pa no sa mga sectoral representatives councils naton kag 14 basic sectoral councils. So sa 24 naton nga national government agencies nagdugang diri no ang aton nga Department of Migrant Workers, National Commission of Senior Citizen kag National Council on Disability Affairs. So ano bala no ang manginbulig sa sini nga pagdugang no sang tatlo naton ka mga agencies. So yari mga beno pamatian naton anangin sabat ni Secretary Lopez Santos III una mga abyan no sa ano no nga mga projects o programs no ang pwede naton or pwede no ma-emulate no sang iban nga rehiyon diri sa aton sa Western Visayas para mapanubo man ang ilang poverty incidents. Ano ang assessment no sang NAPSI naton sa pagpatunman sang walang gutom program tag ano diri no ang benepisyo sa pagdugang sang tatlo pagid ka agencies sa idalom sang NAPSI. So pamatian naton si Secretary Santos. Third, will mention some of the recommendations paano po natin masustain na mababa yung
poverty rate dito sa Western Visayas or particularly in Iloilo. But I'd like to ask, ano kaya po yung mga significant na mga projects implemented dito sa Western Visayas that we can emulate po sa other regions para po bumaba yung poverty rate sa buong bansa? Well, nakita natin yung gumanda yung Iloilo Ibig sabihin na nagkaroon tayo ng public investment dito sa infrastructure. Dahil nagkaroon tayo ng public investment sa infrastructure, dumami yung businesses and industry. Nung dumami yung business and industry, nag-create siya ng employment and other businesses including workers in the informal sector. Nagkaroon din ng ready market yung ating mga farmers and fisher po kasi sumigla yung market. I think yun yung concept ng decentralization. Dumami na yung mga center of commerce dito sa Western Visayas and palagay ko ganyan talaga yung design ng Regional Development Council in terms of development, and that will redound to poverty reduction. So kailangan nating i-sustain yun. No? Meron kang malaking programa, meron kang suporta dun sa mas nangangailangang sektor ng ating lipunan. So sabay-sabay yung ating mga interventions. One follow-up question. You've mentioned earlier about sa Walang Gutom program ng DSWD Secretary. How would you assess yung implementation? I think the implementation will be, the first part will be until 2027, so that will be next year. So how would you assess, Secretary, itong yung implementation ng DSWD sa buong bansa ng Walang Gutom program? Well, ipinilot ito doon sa assessment ng pilot ay maganda yung epekto. No? Kaya in-expand na ito to over 600,000 families. No? At hindi lang yun. Idinugtong na ng DSWD through our Secretary Rex. Idinugtong na ito na ang mga maging supplier ng Walang Gutom program ay yung ating mga community-based organizations. No? Usually mga farmers and fisher po kasi nakadefine doon ano lang yung mga menu na kailangan mabili out of the 3,000. At meron diyang gulay, meron carbohydrates, meron protein, at yun yung bibili. At usually magagaling yan dun sa ating mga local producers. Last Secretary. It was mentioned here that during the second commission and bank meeting, yung Department of Migrant Workers, National Commission of Senior Citizens, and National Council on Disability Affairs, madadagdag doon po sa ating mga 24 national agencies. So, how will this inclusion ng mga bagong agencies natin, Secretary, makakatulong po sa ating programa sa NATC po? Well, meron tayong 14 basic sectors isa yung PWD. So with the membership of NCDA sa NAPSI, dahil na silang magkakaroon ng institutional partnership with the sector. Meron din kaming formal labor and migrant workers. Naghiwalay na yung DOLE at saka DMW. Kaya yung DMW, iniimbita rin namin na pumasok to partner with our migrant workers sector. Yung NCIC, yung senior citizen, meron din ng NAPSI na senior citizen sector. So, nagkaroon na ngayon ng institutional partnership yung NAPSI senior citizen sector with the NCIC and including senior citizen party list in Congress. No? So, yung policy development, yung program monitoring, and they're pushing for collectively for the universal pension bill. So, yun yung naging immediate effect ng membership ng 3 agencies na yun. Nagkaroon ng direct institutional partners yung tatlong sektor sa NAPSI. Thank you, Ms. Maria. There you have it mga abiyano, ang nanging pahayag ni Secretary Lope Santos III no sang aton man nga National Anti-Poverty Commission sa giniwat kahapon mga abiyano nga kapihan with NAPSI nga ginpangunahan man sang aton nga PIA Region 6 diri sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. So una mga abyan no sa pamangkot nato no kung ano bala no ang pwede no ma-emulate no nga mga projects no sang iba nga region harin diri sa ato niya sa Western Visayas. Una mga abyan no gin-mention ni Secretary Santos nga diri no sa aton sa Western Visayas miara kita sa public investment no sa infrastructure naton kag madamo no nga mga negosyo ang nagtukod or natukod no diri sa aton sa Western Visayas, and these no nga mga negosyo nag-create ini no sa employment sa aton nga mga kauturan. So una mga benog yung pahayag niya about sa investment sa infrastructure. Second mga benog in mention diri man sang aton nga Tiglikom nga ang aton no nga mga farmers miara and farmers and fisher folks naton miara no sang ready market diri sa aton sa Western Visayas. So balikan nato no ang gin-mention niya kaina nga dapat no padayunon ang agricultural productivity diri sa aton sa Western Visayas. Sa question naman no kung paano or ano no ang assessment niya sa pagpatuman sang walang gutom food stamp program, according sa iya no manami no ang epekto sini, especially no nga ang mga nagatanyag no nga mga baligya sa aton man nga mga benepisyaryo sang walang gutom food stamp program, ang aton man no nga mga fisher folk and ang aton man nga mga mangungma. So kumbaga no nagabulig no ang ini no nga partnership no sang aton nga mga local farmers kag ang agencies naton para nga buligan ang mga na-identify naton nga mga food poor or beneficiaries sang walang gutom food stamp program. And sa pamangkot no kung paano makabulig no ining pagdugang sang ato nga DMW, sang ato nung NCSC kag sang ato nung National Council on Disability Affairs sa 24 naton kag government agency sa idalong sang NAPSI. So sunod diri sa aton nga Tiglikom no mga create ini sang direct institutional partnership no nga magatutok sa mga policy development program or policy development program monitoring kag sa collective effort. Kag matutukan no ang mga nanuhay-tuhay nga sektor kapareho diri no sang aton man nga mga overseas Filipino workers, sang aton no nga mga senior citizen, kag sang aton man no nga persons with disabilities. So bantayan mga bino ang iban pagid naton no nga mga pagpatpat no sa sini nga mga pahayag pagid sang aton nga Tiglikom sa iban nga programa no sang Radyo Pilipinas Iloilo bangod. Unfortunately no wala nagikita sang nabilin nga oras sa aton nga pagpalayag subong nga hapon. Philippine Standard Time las 2 sa hapon. Salamat mga bino sa inyo nga pagtutok diri sa aton sa programa Balita Sosyal, and once again thank you kanay Ma'am Marnel Gargalicana kag kay Sir Romeo Ruiz no gikan sa aton nga Iloilo City Civil Registry Office. And thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter Sir Jeffrey Betita. Mga biyan ako na lang gid si Morgan Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang